kung lagi tayong nakafocus sa kung ano yung gusto natin, ano yung kailangan natin, ano yung magpapasaya dapat sa atin, ano yung dapat meron tayo, tapos ikukumpara natin yung buhay natin sa iba, hindi tayo magiging masaya. Annyeong Tsugadol! Yay! Gabi sa energy. Anyway guys, natuwa lang po ako kasi itong room na to, sa mga matagal nang nakafollow sa akin or nakasubscribe sa aking channel, is for sure magiging familiar sila dito sa kwarto na to. Kasi dati dito talaga ako nagvo-vlog. Tapos ganyan din yung setup ko. Diyan din nakalagay yung camera. Tapos ayan, background sa likod. Pero ayan, medyo magulo po yan kasi ito na sa likod ko, ano po yan namin, basura. Itatapan ko yan sa Tuesday and Wednesday, yung tapunan ng basura namin dito sa apartment. So, ayun. And, tada! Ang tagal na nito sa akin, itong stop toy na to. And ayan o, medyo may dumi na siya dito banda kasi hindi nalalabhan. Hindi ko alam pa paano siya lalabhan. And super cute niya. Hindi natatanggal yung kanyang dito. Super cute! Tadam! Kasi naka-stack lang siya dito sa kwarto na to dahil itong kwarto namin na to, hindi ko na to ginamit kasi parang naging ano namin siya, storeroom. Madami mga boxes, tapos yung mga upuan na hindi na ginagamit, na ayaw pang i-let go ni Mr. Dax ay dito niya nilagay. So, hindi ako nakakapag-vlog kasi napakadaming gamit dito, medyo magulo. 3 years din ako nagbablog lang sa labas. So, ayan. Nandito lang to sa loob, nakatayo lang siya ng ganyan. Oo, dito sa sulok. So, ibalik na natin siya. Ayan. And ngayon ay actually, lalabas sana kami ni Mr. Dax. Mag-walking kami. May pupuntahan kami na isang mart. May i-check kami doon. And medyo may kalayuan yun dito sa bahay namin. Medyo malapit siya sa Home Plus, pero mas lagpas pa sa Big Home Plus. Sa mga naka-follow na sa akin na matagal diyan. Alam niyo na 'yan, 'di ba, na pag pumupunta ako sa Big Home Plus, kasi may maliit na Home Plus dito sa amin, na maliit lang siya, para lang siyang maliit na convenience store. Yung malaking Home Plus, siguro mga nasa 25 to 30 minutes yung nilalakad namin papunta doon. Pwede naman sumakay, pero para din may exercise, so nilalakad lang namin yun ni Mr. Dax. Oo, so ngayon, nakaready na sana kami. Actually, nasa labas na kami ni Mr. Dax. Nasa labas na kami ng apartment namin. Tapos bigla naming naramdaman na may tumutulo. Ulan siya. So, sabi namin, wag na kami mag-walking. Bukas na lang. So, bukas na lang. Kaya, ayun, bumalik kami dito sa bahay. At naisipan ko na mag-vlog na lang ako at ano ba yung dapat kong i-share sa inyo. 'Di ba? So, ang gusto kong i-share sa inyo, sa mga nagtatanong dyan kung ano ba yung pinagkakaabalahan ko ngayon. I hope itong bagay na to is makatulong sa mga followers ko dyan, lalo na yung mga kagaya kong asawa ng Koreano na nandito sa South Korea. Yes. So, tara. Una guys, alam niyo naman, charot. So, ayan, this is my Bible. Ang ganda ng Bible ko, no? Ayan, Bible ko yan siya, Bible. Yung orange color is Old Testament. Tapos yung green color ay New Testament. Tama yung green, yung New Testament. And, meron pa akong isang Bible. Ayan siya. Ito yung Bible ko na dala ko mula pa sa Pilipinas. Binili ko siya noong taong 2017. April 3, 2017. 2017 ako dumating dito, pero December 21. So, ilang buwan siya bago ako pumunta ng Korea. Binili ko na yan siya. Ano to? Tagalog. And may nakalagay dyan na pangalan, Jovelyn. Kasi yung true name ko, kadalasan syempre yung mga nakakilala sa akin, mga nakasubscribe sa akin, alam nila na si Pinay Adjuma po ako. Pero yung true name ko po ay Jovelyn. Ayan, diba? So nice ng name, Jovelyn. Charot. So ayan, nilagyan ko siya ng mga stickers. Tapos, ito yung aking bagong Bible na dito na sa Korea binili. Ito po ay NLT.
Ayan, NLT. And may mga stickers din po yan. Tcharan! Diba? Ayan. So, bakit ko siya pinakita? Kasi sa totoo lang guys, sa simula last year mga November, talagang nag-decide ako na basahin yung Bible everyday. Gusto ko lang i-share sa inyo na tayo po ay meron po tayong goal sa life, and yun sa akin ngayon is magkaroon ako ng personal na fellowship with the Lord. Yes, so everyday na po ako nagbabasa ng Bible, and syempre, meron din po ako mga Bible study na sinasalihan, kagaya po ng every Tuesday namin, may Bible study kami, sa Facebook lang po yun. And lahat ng mga kasali dun sa Bible study na yon ay, kagaya ko, na asawa po ng mga Koreans. And medyo matagal ko na silang kasama talaga sa Bible study. Tapos, yung Bible group namin, I think mga almost 3 years na din. Ganun na siya katagal. Meron din po akong prayer group, GC, na nasa din po siya, nasa Messenger din po siya. Messenger lang kami, online lang po. So, ayun. And yun naman po is halo-halo yung kasama doon. Yung iba is sa Korea din po, pero hindi lang Busan. May iba sa labas ng Busan, malapit sa may Seoul, ganyan. Pero makakalala po namin sila. And yung iba naman po is taga Iloilo. Kasi yung mga taga Iloilo is kaibigan po siya ni Jing Park. Jing Park po, siya po yung isa sa mga matagal ko ng kaibigan dito sa Busan, and isa po siyang Christian. So, isa po siya sa mga nagbigay sa akin ng parang naghikayat na, magbasa ng Bible, and sumali sa mga prayer meeting and Bible study. Po yung pinagkakaabalahan ko ngayon. Madalas, everyday nagbabasa ako ng Bible, and videos na pinapanood ko din po is about din po sa Bible, about sa kung ano mang information yung pwedeng makatulong para mas lumago yung aking faith. Yes, yun po yung aking ganap po sa akin nowadays. Yung journey ko sa ginagawa ko ngayon is sinasarili ko lang muna siya. Pero nag-share ako sa Facebook page ko ng mga verses and kung ano-ano pang related kay God. Nag-share po ako doon. So kahit paano is nabibigyan ko po ng idea din yung mga followers ko kung yung goal ko sa life ngayon. So ayan. And sa totoo lang, sa mga kagaya ko po na asawa ng Koreano, dito po sa ibang bansa, and napakadaming pagsubok, napakadaming temptation, napakadaming mga expectation, and kung ano-ano pang pressure na may experience po talaga na kagaya ko po na asawa ng Koreano. Oo. And kagaya din po niya, isa din po yun yung kahit ako sa sarili ko, may expectation ako, may gusto akong mangyari, pero hindi pa siya nangyayari. Yung mga ganung bagay na pwedeng mag-cause para malungkot ka, para hindi ka makontento kung ano yung meron ka, and para questionin mo kung bakit ganito ka, 'di ba? Na pwedeng mag-cause na maging malungkot ka, mag-self-pity ka, ma-depress ka, yung mga ganung bagay. Sobrang daming bagay na negative na pwede mong makita sa ngayon, sa panahon ngayon, na napakadaming bad news, mga toxic, and kung ano-ano pa. And yung mga bagay na yon is part yon ng, syempre, buhay, 'di ba? Ganun talaga. So hindi na natin ma-handle 'yon. So ang akin is bilang asawa ng Koreano, guys, and may mga pinagdadaanan po ako na hindi ko sinishare. Ayoko siyang i-share online. Like, kunyari mag-aaway kami ng asawa ko, hindi ko siya gustong i-share kasi bakit? Pag nag-aaway kami, pag nagkwento po ako, syempre, kwento ko yan, ako yung okay. Oo. Tapos yung asawa ko yung hindi okay. Kasi, kwento ko to dapat ako bida. Diba? Hindi ko sasabihin na ganito-ganin siya. Diba? So, andun pa din ako pa din yung lalabas na maalalahanin, ako yung lalabas na mabuting asawa, tapos yung isa is,
ganyan pala siya. So, ayokong makakabasa ng mga negative comments tungkol sa asawa ko. Kasi, kahit sabihin natin na may totoo, pero, masasaktan din ako, 'di ba? And, pag nilagay mo talaga sa social media, yung mga problema sa relasyon mo ng asawa mo, or sa family mo, syempre, pag nandiyan na sa social media yan, madami yung magko-comment, and hindi mo mapipigilan kung ano man yung comment na pwede mong mabasa galing sa mga makakabasa, makakanood ng post mo, 'di ba, or ng video mo. So ako, ang ginagawa ko, kasi ayoko na ma-stress, 'di ba? Ginagawa ko is hindi ko sinishare yung mga bagay na makakapagpa-stress sa akin. Oo. And, isi-share ko lang yung mga bagay na tingin ko is safe, ganon. Yes. Doon na tayo sa mga safe and mga mga bagay na kaya kong i-handle kahit na may mga bad comments. So ganon, opo. So, yung about sa mga problem, buhay may asawa, ganyan, is hindi ko siya masyadong sinishare talaga. Pero, syempre, kami din po ng asawa ko is may problema po. Diba? Dumadating po talaga tayo sa punto ng life natin na syempre, buhay may asawa, di ba? Nagkakagalit, ganyan. Pero, nasusurvive po yun. And, sa totoo lang, kahit na ano yung pinagdadaanan natin dito sa pinagdadaanan bilang may asawa dito sa Korea, ang masasabi ko lang po talaga sa mga nanonood po sa akin, lalo na yung may mga asawang Korean, na sobrang laking bagay po pag meron kayong personal na relasyon sa Panginoon. Lalo na po yung may mga problema talaga sa asawa, or may problema sa biyenan. Maganda po na magkaroon po tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Yung magbabasa ka ng Bible, magpe-pray ka everyday. Oo, hindi ko sinasabi na hindi kayo nagpe-pray ha. But I mean, iba kasi yung malalim yung pagkakakilala mo sa Panginoon, kung sino siya sa buhay mo, ganun. Iba po yun, and iba yung lagi ka nagbabasa ng Bible everyday, at siya yung iuunahin mo. Kasi sa totoo lang, lahat tayong mga tao is may mga expectation tayo, mga requirements, or mga ina-expect natin sa mga tao sa paligid natin na dapat ganito siya. Parang minsan, kunyari mabuting kaibigan ka, parang kunyari, 'di ba, sweet ka, tapos madalas kang nangumusta sa friend mo. Tapos yung friend mo na isa is hindi siya ganoon, hindi siya kagaya ng ugali mo. Pero 'di ba, ina-expect mo na dapat kung ano yung pinakita mo is dapat ganoon din yung tao na yun sa'yo. Oo, 'di ba? Parang ganyan. Pero marirealize natin na iba-iba po kasi talaga ugali natin. Marirealize natin na yung mga expectation natin is pwedeng hindi mangyari. Oo. So, pwede tayong ma-disappoint, pwede tayong masaktan. So, kung lagi tayong nakafocus sa kung ano yung gusto natin, ano yung kailangan natin, ano yung magpapasaya dapat sa atin, ano yung dapat meron tayo, tapos ikukumpara natin yung buhay natin sa iba, hindi tayo magiging masaya. Hindi natin ma-appreciate yung mga bagay na meron tayo. Tapos, yung mga bagay na yon is makakaapekto sa anumang relasyon na meron ka. Pwede siya makaapekto sa relasyon mo sa asawa mo, kung paano ka kumilos, na hindi ka aware na mali na pala yung kinikilos mo, mali na pala yung nagiging action mo, mali na pala yung thinking mo, kasi mas focus ka lang sa kung ano yung kailangan mo. Mas focus ka lang sa sarili mong goal na dapat iniisip mo din na may asawa ka na, may pamilya ka sa Korea, 'di ba? And magkaiba kayo ng kultura ng asawa mo. Hindi sa pag-aasawa is hindi yan pataasan ng pride, hindi yan kung sino yung tama o mali. Oo, nandoon po tayo na dapat yung isa kung hindi kayang mag-adjust, dapat isa sa inyo is dapat mag-a-adjust para maging maayos yung inyong relasyon. And hindi madali yun. Oo, yung mga sinabi ko hindi madali, mga sis. Pasensya na kung medyo magulo. Basta yun, yung mga sinabi ko is hindi madali. Kaya, kailangan po natin na may pagkakapitan tayo. Meron tayong Panginoon sa buhay natin, na kung saan siya yung magbibigay sa atin ng love na hinahanap natin,
ng contentment na hinahanap natin, and yung mahabang pasensya sa mga bagay na nakakairita. Yung Panginoon yung magbibigay sa atin, guys, nung pasensya. 'Di ba sabi nga is, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kailangan magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon, guys. Kaya lagi kong ina-advise, sa totoo lang, na sa ibang mga vlogs ko, I think may nasabi din naman na ako na pag yung mga baguhan na pupunta po ng Korea, kung maghahanap kayo ng kaibigan, circle of friends, pumili kayo ng maayos. Huwag kayo doon sa mga taong pwedeng impluwensyahan kayo ng hindi maganda. Pumili kayo ng kaibigan na nakakakilala at may faith sa Panginoon. Kasi yun ang kailangan natin. Yung ipagpipray po tayo, and yung mag-remind sa atin ng mga bagay na dapat hindi ka ganyan, or alam mo yun, basta hindi ko ma-explain. Ang hirap mag-explain, guys. Pero yun nga, hanap tayo ng kaibigan na hindi tayo may influensahan na maging mas ma-pride. Oo. So ako, yung pinaka ma-advise ko talaga, pag papunta pa lang kayo ng Korea o nasa Korea na kayo, humanap kayo ng kaibigan na may relasyon sa Panginoon, guys. Yung nakakakilala kay God, na mag-iimpluwensya sa inyo na magbasa ng Bible, makinig sa mga Bible study, and matuto mag-pray everyday. Kasi sa totoo lang, kailangan po talaga natin yan. Kasi napakahirap makipaglaban sa mundo nito. Oo, sobrang hirap makipaglaban everyday. Sobrang daming temptation, daming pressure, daming, di ba mga sabi ko nga kanina, mga bad news na hindi mo alam kung paano i-handle yan. Mai-stress ka. Yung negativity, pwede mong, parang ma-absorb ba? Kahit ayaw mo, na hindi mo napapansin is, na-absorb mo na siya, ganyan, na makaka-apekto kung paano i-handle yung buhay mo, paano mo pagdidesisyonan yung mga bagay-bagay na nangyayari sa family, di ba? So, napakahalaga po. Pag gusto mo ng relasyon sa Panginoon, mas maganda mag-focus tayo kay God, hindi sa ibang tao. Oo, kasi kung sa tao tayo nakafocus, madidisappoint po tayo. Kasi ganun talaga, nasa ano pa tayo. Ang hirap ipaliwanag kasi malalim na po eh. Basta nasa katawang lupa pa tayo, and yung katawan natin is madaming mga, mga kahinaan. Oo, madaming kahinaan na pag hindi natin isurrender sa Lord, magkakasala po tayo. So, ayun po. Medyo malalim na usapin na po yan. So, ayoko ng, slate lang natin. So, ayun guys. Yun lang yung gusto kong i-share. Kung may gusto man kayong itanong sa akin dyan sa comment section, mag-comment lang po kayo. And sa mga nandito sa Busan or kahit sa ang mga sulok ng South Korea na naghahanap ng ka-Bible study or prayer meeting. Itong prayer meeting po namin is every Friday po ito, 9:30 PM dito sa South Korea. And yung prayer meeting is magpe-pray lang tayo ng ating mga prayer requests. Kagaya niyan, tapos sharing ng testimonies, kunyari mayroong answered prayer ka, pwede mong i-share sa group na yun, and pwede din naman na hindi ka mag-share o makiramdam ka lang muna, ganyan. So, pero yung grupo po namin na yun is sobrang safe po niya. Safe group po siya. Kung ano man yung pinag-uusapan natin doon, ano man yung mabibigat na i-share nyo doon is asahan nyo pong hindi yan makakalabas. And yung sa Bible study din namin is same po. So, gustong sumali sa prayer, pwede kayong mag-PM sa akin sa Pinay Adjuma Facebook page ko. Pwede ko kayong isali doon sa group na yun. And isa po ako sa mga nagli-lead ng prayer. Diba? Nagli-lead ng prayer. Oo, isa po ako sa nagli-lead ng prayer, and kami ni Jim Park muna yung nagli-lead ng prayer. Medyo bago-bago lang din po yung aming prayer group na yun. Nasa ano pa lang siya, I think magti 3 months pa lang po, ganun pa lang siya kabago. So, napapakaramdaman pa lang kami doon. Pero, yung mga member po doon ay mga kilala po ni Jane Park. Yes.
Halos lahat, parang si Jing Park po, yung mutual, ano namin, parang mutual friend. Oo, so, ayun. Kaya sa mga gustong sumali ng Bible study or yung prayer meeting, mag-PM lang kayo sa aking Facebook page, Pinay Adjuma. Or naman, meron din po kaming fellowship, yung magkikita-kita po talaga sa cafe. Alam ko, na-share ko din sa vlog ko na meron kaming ganon. So, once a month po yon, nakikita-kita po kami sa cafe. Pero, yung mga taga-Busan lang po yun, ha? Hindi siya pwede sa mga malalayo. Kasi, ako, si Jing, at saka yung isa pa naming friend is lahat kami taga-Busan. So, sa mga taga-Busan lang yung pwedeng sumali. Once a month lang po siya. So, fellowship and Bible study din po yun. Magsisharing tayo, magbibigay tayo ng testimony natin, ganyan. Oo. So, wala tayong gagawing pagchichismisan po dito. Yung pinaka-goal po ng ating fellowship is itaas yung kabutihan, i-share natin yung love ng Panginoon sa buhay natin. So, yun po yung pinaka-goal po. Nakafocus po tayo kay God. Oo. So, ayun. So, mag-PM lang po kayo sa akin. Huwag kayong mahihiyang mag-PM, ha? Kung ayaw nyo man sumali sa Bible study, ayaw nyo sumali sa prayer meeting, pwede din po kayong mag-send sa akin ng prayer request. Pag-pray ko po yung inyong mga prayer request. Yes, and hindi ko din siya i-chichika sa kahit kanino. Promise po. PM lang kayo sa akin, ha? Sa mga naka-follow, nanonood ng aking mga vlog, para ipag-pray po natin yung mga inyong problema, kahit kaano kabigat po yan, huwag kayong mahiya. Safe po yung inyong mga kwento and hinaing, mga ganyan, di ba? Safe po yan sa akin, kaya PM na. So, ayun lang. Ayun na po yung gusto kong i-share ngayon. Sana, medyo nakatulong yung vlog ko na to at hindi magulo. Kasi, sa totoo lang, hindi pa ako sanay mag-share about yung malalim na usapan tungkol dito, 'di ba? Yung parang pag naririnig ko yung mga ganitong bagay, like pagbabasa ng Bible, or mayroong mga Bible study, mga prayer meeting, yung mga ganyang bagay. Dati ha, yung aking iniisip ay napaka-relihiyosong tao naman ito. Ganun. Oo, napaka-banal naman nito. Ganun po yung aking mindset dati. So ngayon is, ayan, hindi pa ako masyadong sanay. Kaya pagpasensyahan niyo na kung naguluhan man kayo, pero hopefully hindi naman kayo nahilo. Diba? So, tapusin ko na nga. Ang gulo-gulo ko na eh. Paulit-ulit na lang ako. So, thank you so much guys sa panonood ng aking mga vlog. Kung may tanong kayo, mag-comment kayo. Please, mag-comment kayo dyan para may topic naman tayo. Tulungan nyo naman ako mag-isip ng topic. Diba? So, ayun lang. Mag-ingat kayong lahat. Bye-bye!